p.m. Hi. Okay, nakapagpalit na po ako ng napkin. Kasi kanina nga nire-regla ako kaya maintulog ko nga. Maligayang pakikinig po at pagdating sa aming bakuran sa lahat po ng bisita ngayon. Tsaka sa mga nakauwi na, mag-ingat na lang kayo po. Ano sa gawin? Hello po kay JR na caller ko. Kailan ba siya naging caller? Maligayang pakikinig po. At salamat po sa mga bisita ko nandito. Si Sir Boyat Guevara ay nandito. Hindi ko alam kung may traso yata ako. Kasabihin na naman niya, hindi ka nag-reply ka, nandito na ako. Nag-reply ako, di ba? Hindi. Sabi ko na eh. Sinagot ko sa ere. Sa ere ko binasa, sinagot ko yung tanong eh. Ano ba itong si Sir Boyat? Magkano daw ba ang talent fee ko? Woo! Mahal po. Mahal ko naman kayo eh. Huwag na pag-usapan yan. Diyos! Magandang gabi po mga kaibigan sa lahat ng mga dalaga na nagplano mag-diet this week. Pero hindi naman po natuloy. Diba? Sabi ko yung bad trip ang nanay minsan eh, no? Mag-diet na ako bukas sa Monday. Start ng diet ka, pusa. Ulam yung mechado. Ay, ang sarap ng ulam. Next week na lang ulit. Maligayang pakikinig po. At Papa Jack on TLC 907 mga kaibigan, maligayang pakikinig po sa mga tao na nakasubaybay at nakantabay sa atin sa Madako na ang kapuluan. Hello po sa inyo, maligayang pakikinig po. Salamat sa pagtutok sa akin. At mga kaibigan, maraming salamat po sa mga naki-attend po ng ACS event yan po sa may Barangay Santa Rita sa may Olonga po mga kaibigan. Mardi Gras nila pala nung Sabado ng gabi and I was there. Thank you very much po. I had so much fun. Thank you very much po ha mga taga-Barangay Santa Rita. Congrats po sa mga nanalo po dyan. At hello din po sa mga nakasalamuha ko mga kaibigan na nakaraang Sabado ng gabi sa Paddy's Point, Olonga po. Grabe mga kaibigan, ang daming tao, nakakatuwa, ang saya-saya ng Olonga po. Thank you very much for the warm accommodation that you guys gave me. At hello po sa mga tao po at empleyado po ng staff po ng Ichinobido Hotel. Thank you very much po. Ang saya po ng ang ganda po ng kwarto nyo. Thank you very much po. At mga kaibigan, ang ACS po ay nandyan din po nung araw na yan, Santa Rita, Barangay Santa Rita, Olonga po. Sa mga nalo po sa pag-games po ng Pride, Kabisyo, Ayay, panalo promo sa Sabado mga kaibigan ng ACS. Hello po sa inyo lahat, diba? Sa mga nanalo po ng gift packs ng Pride, Shield Bath Soap at Unique Toothpaste, maligayang pakikinig po. Thank you very much po sa inyo lahat. Magandang gabi po sa inyo lahat. Hahabol lang ako mga kaibigan. Nahabot ko na po ito. Happy Sinto Kagawad, Arceli B. David ng Barangay 587-A Zone 58 District 6. Mga tanod na naka-duty. Hello po sa inyo lahat mga kaibigan. Tapos ko lang ibang magbati ko dito. Hello po. Ayan, babati po kay City na iniwan kami. Kay Chris Marie, Gaboy, Jen na nasa Pampanga. Hello po mga kaibigan. At kay Payat. Ako ba sinasabihan mo nito? Kuya Eman, Kit, pati kay Lola Sonia. Sorry, hindi ako nakauwi from Shira. Kasama po yung jowa niya po! Hi! Sa ngalang family. Kay Lily Rose, kay Jasmine Gomilio, Jovelyn Dalagit, Ate Melaluna, kay Ann Gonzalez at kay Mona, Ate Lindsay na nasa Dexter's Pizza na nandito ako sa Love Radio ngayon. Sabi niya, sorry hindi ako nagpaalam, I love you from Abby Sanggalang. Mag-sorry ka lang, mapadaanin mo pa sa akin, di mo din retso sa kanya mukha mo. Sino ba si Abby? Abby, nasan ka? Sino si Abby? Ha? Kaw. Daming lovers ngayong gabi sa buto. Froglets. Congratulations, teacher Teacher Pineda. Ayan for passing the LET board exam or LET board exam, and to Angela and Sherwin. To all the Adamson University librarians, good evening. Keep up the good work, guys. From Miss Elvin. Hi to ICES family. Sabi ni Luis Tasio. Teka lang asan ba yung tubo ko dito? May maingay na naman sa booth. Wait lang. Ha? Meron lang ba kung kakalay kayo dito, ha?
Ikaw, kunin mo nga yung ano doon, tableta. Tsura mo. Kami yan, babati ko ha. May caller na tayo. Charge, sure ba tayo dito? Sure tayo dito. Hello? Hello po. Hello? Hello LV? po. LV, kamusta? Epi po. Hindi, mali, LV na. Kung ano Epi sinabi na namin po. na masusunod. Pakatawanan ko na to. Epi, ilan taon ka na? 20 po. 20 ka na. May radyong bukas? Meron po. Anong gusto mong gawin? Ihiyaan ko yan na mawala, ganun. Sorry po. Okay na po. Pinatay mo, anong ginawa mo? Pinatay ko po. Hala ka, mamamatay radyo ka. Hanmet. Ay, Ilocana ka. Yes po. Saan ka ba ngayon? QC po. Anong part ng QC? Dito po sa Project 4. Saan banda ang Project 4? P2000 po. P2000! Saan banda ang P2000? Hanapin kita sa utak ko. Sa Marilag po. Sa? Barangay Marilag po. Hindi mo sabihin yung barangay. Hindi ko maalam. Saan ba ang P2000? Ang D2000? P2000 Project 4 po. Saan nga ang P2000 nga? Ha? Hindi ko nga alam yung mga lugar. Anong itsura? Teka lang ha. Alam mo ang D2000 nasa bandang Espanya ha. Okay po. Ang G2000 bandang Arneta Avenue. Ang P2000, sino ba ang pamilyang Tuason? Ba't ang dami nilang street? No? Ha? Oo nga po. Cubao area daw. Yes po. Saan banda doon? Malapit ba yan sa may ano? Sa may high top? Yes po. Yung kanto ng high top na pagtawid mo merong beer house? Ay, ewan ko. Tapos pag galing ka ng Cubao, pag kumanang ka sa kanto ng high top, diretso ka, sa kaliwa merong covered court? Yes po. Basta Tapos yung dulo, papuntang maputik na Animal yung and daan. Farmers. Yan po. Ano ba yun? yung daan mo, bandang ospital? Opo. Yung sa Tapos may malapit na tapaking? ala. Ala, natuntun na kita. Konting lakad lang, may toda na. Ayoko na. Ayan na. Amo, gumagana itsura. Sa Tapaking palagi kami dun eh. Alagis tapaking? Yes, opo. Sosyal. Okay. Di ba ingay dyan? Wala po. Ikaw. Oh, guni-guni ko ba yun? Ate, Po. tuloy mo na. Anong ginagawa sa buhay? Ano ba, staff po dito sa my laundry shop. Ah, talaga? Yes po. May mga pagkakataon pag nagpalaban ng brief, inaamoy mo. Hindi po. Ah, wala. Tinanong ko lang ha. Kasi nagpapalaundry ako ng brief eh. Ang asawa ko kayo kasi maglaba eh. Sabi ko, magpalaundry brief ko, baka mamaya picturean yan. Okay, kita nilang brief ko, Chancellor 9,000 Segway. Ako lang may ganyan, loko kayo. Ate! Opo. Kumain ka na ba ng hapunan? Hindi po. O wala ka nang pagkakataong gawin yan? Gabi na eh. Hapong kinakain yan. True. Hapon. Bakit rin pang corner ng mga Joko Pisti? Sige na, magkwento ka na. Yes po. Hindi ko pa alam kung ex po na matatawag or boyfriend ko pa rin. Ano ate? Paren? Hindi. Ano kakaarte? Boyfriend ko pa rin. Ha? Ikaw maarte ka? Ni Papa Ikaw? Jacknet mo, di ba awat? Ha? Ikaw? Saan ka ba na sa Ilocano? Baka. Saan ka ba na sa Ilocano pala? Sorry. Cagayan Valley po. Ay, walking distance. Malapit lang. 12 hours lang mapagpag Oo, na. di ba? Tuloy mo na. Yes po. Yun po. 4 years na po kami. Tapos, last week, so nagsabi na siyang or ako, hindi naman kami totally nag-break pa po, pero may nalaman po ako na sinasabi nilang may anak na siya for 4 years. So para po sa akin, naisip ko na Nagkikita ba kayo sa nakalipas na 4 years? Opo. Nagkikita kayo? Yes po. Gaano kadalas kayo magkita? Like 4 or 5 times a year po. Pero nitong mga nakarang taon is like mga 2 beses na lang po sa isang taon. Ganon? Sinong nagpupunta ikaw ba umuwi ng Cagayan o sino Yes nagpupunta po. dito? Pagka umuwi po ako ng Cagayan, umuwi din po siya sa amin. Tapos katlong last
year po nandito ako sa Manila, dinalaw din po niya ako dito. Yun po. Tapos, Okay, tuloy mo lang. opo. Tapos, yun, sabi ng kaibigan ko na may nagsabi po sa kanya na may anak na siya. So, hindi ko siya ginumpronta. Umiyak lang ako. Tapos, tumatawag siya, hindi ko sinasagot yung tawag niya. Kasi, yung sa loob ng 4 years, so, akala ko niloloko niya ako sa loob ng 4 years. Tapos, dahil gusto ko pong magkaroon ng kasagutan sa mga katanungan ko po, Ang lalim, ha? after 2 days po, tinawagan ko yung girl kung saan nanggaling yung balitang yon na sinabi sa akin ng kaibigan ko. So sabi niya na yung mother daw niyang nagkwento dun sa boss nung babae na totoong kesyo ganito ganyan na may anak na. Tapos yung babae na yon is sinabi din daw ni ex or ni BF sa mother niya na mother, gusto ko yung babae sa ganito, ganun daw po. Tapos yun po, sinabi nung babae dun sa kaibigan ko na may anak na nga daw po si yung lalaki po. Tapos po, after ko bang tinawagan yung babaeng nagsabi nun, kinausap ko din po yung mama niya, tinawagan ko din po. So, ang sabi, hindi naman daw po siya yung may anak, yung isang yung isang Ate, kapatid. pakihul ka from the top. Ang gulo. Sorry. Narinig ko naman. So, sino raw yung totoong tatay ng bata? Actually, wala naman daw po talaga siyang Kanino galing yung issue? Tinan mo, nakikinig ako. yun nga po, galing po sa kaibigan ko. Ano ang motibo ng kaibigan? Bakit bigla-bigla nagagawa ng isyong ganon? Kasi po yung babae pala na nagsabi din sa kanya is kapatid po niya. So, yun po, kapatid niya. Tapos hindi lang, maraming beses na rin po kaming nag-aaway, ganun-ganun din po na Ano niya yung babae, ate? kaibigan ko po, pero medyo close din po sa kanya. May motibo yung babae. Baka may gusto sa kanya. Parang nga po kasi nung mga bagong 1 year mahigit pa lang po kami noon, may pinarinig po siyang ni-record po ni X or ni VF nag-uusap po sila, tapos yung babae is something like Mumaji Papa Jack. Bakit yun ang expression ng taga-project for something like? Di Papa Jack milk. Tanong ko lang. Tapos yun po. Tapos nitong mga nakaraang araw, nakipag-ayos po ako kasi nung kinausap ko po yung nanay niya, sinabi niya yung isang anak niya ang totoong may anak. So naniniwala po ako doon kasi na-meet ko na rin naman po yung kapatid niya. So yung sa akin lang po kasi, sa loob po kasi ng 4 na taon, so marami na rin pong naging girl si boyfriend. So sa isip ko siguro maaring oo at hindi, ganun po. Ate, bakit mo nasabi na parang baka break na kayo? Saan mo nahugot yung part na yun? Kasi nitong mga nakaraang araw po, nagkaayos na po kami. Tapos, so nag-sorry ka ba sa kanya dahil napagbintangan mo siya at naniwala ka sa ibang tao? Kasi ate, yan ang no-no sa relasyon, yung especially very, very, very significant yung issue. Kasi pagkakaroon ng anak sa ibang babae, ate, hindi madaling bagay yan. Pero bakit di mo siya kinumpronta? Bakit naniniwala ka sa ibang tao bago sa kanya? Diba na naging basehan mo, sa tagal namin tsaka hindi kami lagi nagkikita, baka totoo may anak na nga siya. Nag-sorry ka ba sa kanya? Yes po. Nag-sorry po ako sa kanya na sorry kasi naniwala ako agad sa sabi nila gano'n. Yung sa akin lang kasi parang sa loob ng 4 na taon parang ang sakit lang isipin na nagkaroon ka na pala ng anak. Kasi yung hindi nga yun ang punto. Ang punto kasi dito, ate, hindi naman totoo yung issue. Yun na nga po. Tapos po kasi yung isipin din po kasi na yung babaeng pinanggalingan po ng kwento na yon is may balak po siyang nililigawan din po yun, or should I say niligawan din po niya like one night. Like something, no? Like one night po. Anong one night? Paano naligaw ng one night? Paano ginagawa ang one night? Sabi po ng mga kaibigan niya, may babae dun sa ganito, kuhanin mo yung number niya, ganyan po.
So nagkakayos na kayo kamo, nakapag-sorry ka na ba sa kanya? Opo, nakapag-sorry na po. Bakit mo iniisip ngayon na baka break na kayo? Kasi po, di ba po, yung araw na nag-sorry ka sa kanya, so okay kami ng isang buong araw ulit. Tapos isang araw po ulit, sabi niya na nakita po niya may nakita po siyang lalaki dun sa kanila, sa Ilocos. Tapos... Alaka, nadulas ka, Ilocos. Okay lang. Ayun po, tapos nakita po niya yung ex ko po nandun. Tapos sabi niya nag-eye to eye lang naman daw po sila. Nag-eye to eye? Yes po. Tapos parang biglang... Yung pisa ko nag-balls to balls. Tapos biglang parang bumalik po yung... Yun po. Tapos parang biglang bumalik po yung alaala na yung girlfriend ko is nagkaroon ng relasyon sa lalaking ito. So parang masakit, sabi niya daw po. Ay, ikaw ba nagkaroon ng iba? Opo, pero yung parang kasi siya din po kasi yung parang nagbinalis kami lang papadyak kasi kuma. Nakailang ano ka na? Huwag mo Ilocanohin, hindi kita ganong English ako ngayon. Mamaya pa ako Ilocano mga 12:30 pa. Ayun po, tapos nakailang lalaki ka na? Ilang lalaki talagang sumapakinggan. Ginawa mo naman po yung seryoso. Nakailang ka na sinabay sa kanya? O sige. Isa lang po. Isa lang. Nakailan na siya sinabay sa'yo? 4, 5, 6, 7, 8. 8? Hindi nga. Opo, ganun po kami karami. Oh. Hindi pa pala tayo. Hindi nga po tayo. Yun po. So parang nagkita po sila. So parang sa side niya parang siya po yung niluloko ko. Ganun po na itong lalaking to nagkaroon sila ng relasyon ng ano ko, ganun. Tapos yung gabing yun din po nakipag-break po siya sa akin na seryosohin na daw po niya yung breakup namin, ganun po. Sa isip ko naman po, parang magkakayos din tayo. Kasi sa loob po ng 4 na taon mahigit po, mas maraming beses po yung hiwalayan, balikan kaysa sa maayos po na relationship namin. So, nung gabing yun po na nakipag-break siya sa akin, so ikalawang gabi na ito na wala po kaming communication na. So, yun po. Kung totohanin niya na ba yung breakup na yun, sa akin naman po, Papa Jack, nakakapagod din naman po. Ate, wait lang. Ang gusto mo bang itanong sa akin ay, Papa Jack, baka totoo na ba yung breakup namin o hindi pa, yung ba yun? Opo. Bakit siya ang tinawag? Bakit ako ang tinawagan? Bakit hindi siya? Kasi po, kasi yun nga po, yung sa loob po kasi ng 4 na taon mahigit po na puro break up na lang po, hiwalayan, tapos mamaya konting suyo, kaya naman po kami. Sa akin naman po, parang sa isip ko po, gustong-gusto ko na rin naman na pong bumitaw kasi sa mga nakaraang taon po na hindi magandang nangyari sa amin. Parang sa isip ko po, sukong-suko na po talaga ako na ayoko na sana kasi ganun po. Pero sa puso po, ayun, parang konting suyo lang po, mahal ko pa rin siya. Okay, ito ang question natin. Sorry ate your details are very irrelevant. Wala namang kwenta yung details mo dito Diba? One thing is very important here. The question is, mahal pa ba siya o hindi na? Tandaan niyo mga kaibigan na sa lahat ng long distance na relasyon, mangyayari ang mga issue na to. Long distance yan ate. Ang tanong dito, mahal pa ba siya o hindi na? Opo. O pala naman anong inaarte mo? Kasi yung, po kasi siya po yung nakipaghiwalay, samantalang sa kabila naman po ng lahat, mas marami siyang pagkakamaling nagawa. Hindi naman bilangan ng pagkakamali ang pag-ibig ate. Hindi naman porke marami siyang pagkakamali at napatawad mo siya, more than the number of the times that you had forgiven or he has forgiven you, it doesn't mean natin na mas lamang ka sa relasyon. Because it should never be a competition. Diba? Opo. Kasi ngayon, halimbawa, diba siya nakipaghiwalay sa'yo? Nagsabi siyang ayaw na niya. Opo. Question is, ano na ang nagawa mo bilang girlfriend ate? Kung mahal mo siya para sabihin sa kanya na, oops, baka may pag-asa pa tayo. Kasi ate, inevitably, kung talagang ayaw na niya, wala naman tayong magagawa parehas, di ba? At least you've done your part, di ba? Para ipaalam sa kanya na hindi ka ready tanggapin yung pakikipaghiwalay niya. Opo. Kasi kung, di ba, kung talagang ayaw na niya ate, kailangan mong tanggapin niya, pero at least ginawa mo yung part mo.
Wala, nasabi ko lang din. Kung at least okay sa'yo. Okay ba sa'yo yung sinabi ko? Okay po. Oh, di ba? At least okay sa kanya. Aprobado ako. Ate! Opo. Okay, ito ang tanong ko. Ano na ang nagawa mo para sabihin sa kanya na hindi mo tanggap yung desisyon niya? Ano, yung sa tagal po ng relasyon po namin, mas maraming beses ko po siyang tinatawad. Hindi nga yun ang punto dito, ate. Hindi yun ang punto dito. Ang punto dito, ate, ano na ang nagawa mo? Mula nung huli siya nakipaghiwalay sa'yo para sabihin sa kanya at ipaabot sa kanya na hindi ka ready at willing tanggapin niya pakikipag-break niya sa'yo. Ano na? Dahil po sa medyo ma-pride po ako, so wala pa po. Normal siguro ate ma-pride ka, ano? Kasi, hindi, normal siguro ate kung 8 beses ka na niloko, di ba? Kasi kung 8 beses at 4 na taon kayo, ang ibig sabihin yan, twice a year yan. Tama? At hindi masarap na pakiramdam yan. Ate, kung mataas na yung pride mo, kasi yan ang epekto niya, mga kaibigan, mahirap na mag-sorry sa tao lagi-lagi niloloko. Diba? Kasi unang-una, mahirap na ibigay yung okay, you're forgiven kasi at the back of your mind, iniisip mo na baka inuulit lang niya. Normal yung attitude mo, ate. Pero kasi ngayon, ang issue dito, hindi talaga kung ilang beses kanya niloko. Ang issue talaga dito, Epi, tama? Opo. Ang issue talaga dito, Epi, ay mula nung huli siya nakipag-iwalay sa'yo, diba? Dahil nga tinamaan yung pride niya. Hindi niya siguro naiisip na siya nga may ginawang kalokohan. Ano na nagawa mo para habulin siya? Kung hindi man habulin natin para ipaalam sa kanya na hindi ka ready tanggapin yung pakikipag-iwalay niya. Kasi kung talagang ayaw na niya, at least may ginawa ka. Wala pa po. Pareho lang po kaming ma-pride. So, wala pa po akong nagagawa. Maliban sa yung huling nag-sorry lang po sa kanya. Baka ate nagpapalambing lang yung John. Baka gusto lang niya na reassurance. Baka inaantay lang niya sabihin mo sa kanya na, wala yun. Oo nga po, yung gabing yun po na nakikipaghiwalay siya. Sasabi ko, ayoko. Kasi mahal ko naman po siya. Tsaka, yung tungkol po dun sa lalaki, masyado naman pong matagal ng panahon yun na nangyari. So, sabi ko, ayoko. Sabi ko, pwede naman namin ayusin. Yun po, na siguro hindi man po sapat yung mahal ko lang siya. At least naman po yung sa ngayon po, sa sarili ko, loyal naman po ako sa kanya na nung pumunta pa ako. O di, tuloy-tuloy lang. Di baka mamaya kailangan lang niya ng space. Baka kailangan lang niya ng panahon para ipunin ulit yung pride niya. Kasi nakakawala talaga ng pride yan. Sorry mga kaibigan, alam ko unfair ito, pero asa lalaki talaga yan eh. Diba? At ang buong mundo at to some degree nag-agree dyan na pag lalaki parang normal lang, diba? Lalaki, pag babae pangit tignan. Tsaka yung mga lalaki niloko parang hindi na nila maipon yung pride nila ulit kasi lalaki nga sila. Pero ate, okay lang naman yan, diba? Kung nagsisi ka sa ginawa mo, baka ginantihan mo nga lang siya, although mali, huwag ka lang tumigil ate, di ba? Baka nagpapalambing lang yan. Pero ang pangit lang pong isipin na siya pa po itong may ganang... Kung ganyan ka mga tuwiran ate, wala pa na tayo nag-uusapan dito. Ayaw rin palang gumawa ng paraan. Mahal ko po siya, opo. Pero hindi na. Kami na nagmamahalan, tumigil ka na. Opo, Jack. Kung ayaw mo siya mahalin. Kami na ngayon. Mahal ko nga po, pero sa isip ko, parang gustong-gusto ko na po talaga siyang palayain. Nahayaan na lang na siguro. Kung yun naman ang gusto mo ate, kahit mahal mo at balak mong palayain, di wala pala tayo nag-uusapan dito. Kasi mahirap po. Ate, yung linya ng telepono nyo. May narinig ako ng... Magaling po, ganun. Parang nagpa-vibrate. Okay. Parang... Okay na? Okay na po. May motor. Meron ang motor, ala. Pinili sa motor trade yan. Hindi naman. Kilala ko yung driver. Pangalan Luis. Ate, ano pangalan na boyfriend? Pwedeng yung na lang po. Ano po? Derek po. Derek?
Derek. Oh, Ramsey? Hindi po. Derek Derek lang po. Derek Louie Ignacio, ganun. Hindi rin. Direk pala yun, sorry. Hello, Derek, baka nakikinig ka. Derek. Yes po. Nasa Isabela siya. Nasa Ilocos. Anong part ng Ilocos? Sur po. Ha? Ilocos Sur po. Ilocos, anong part ng Ilocos Sur? San Ildefonso. San Ildefonso. Sige na, dali na magmensahe ka na sa kanya. Oh my God. Anong team song nyo? Pwede ba lakasan mo, te? Forevermore po. Wala kami nang sahiraman. Paano ba yung Forevermore? Yung telepono nyo, te! Sige po. Okay na po. Hindi pa rin. Ayan po. Nayos ko na dito. Paano mo kinalaman yung nayos ko? Ilaw naman. Ano nga? Okay na po, maayos na. Hindi pa rin maayos. Ay. Nagpapanggap ka. Hindi, naayos ko nga po eh. Paano mo inayos? Wala, iniayos ko lang po yung ano. Sige, natali mo. Hindi ko pa ayun. Message ko sa kanya. Sa nanay ko muna. Sige po, I love you, mother. Wala ka pararakan yung programa ko ngayong gabi. Lunes pa naman. Game na. Sige po. Kay Derek. Ouch. Alam Natay yung telepono dyan! Ito na nga po, inayos na. Wala naman pong problema. Meron! Sorry po. Ang laki ng problema ko, te! Ako din po. It's a tie! Kay Derek, alam ko, siyempre, hindi ka siguro... Ate, wait lang! Opo. Sino kumanta ng Forevermore? Side A po. Di ba yung damage yung kumanta nun? Hindi ka siya. Yung I'll be loving you Hindi po. Forevermore. Yun yan, di ba? Hindi, you Yun yun, were nagpalit just na a ka. dream that Hindi, I mali ka. Ganun po. Kumanta yan, wala kang pake. Hindi mo ganun. Basta mali ka, yun talaga yun, di ba? Oo nga pala yun. Deep inside my heart you live Hindi rin. forevermore. Even if you took my heart Hindi rin. and tore it apart, I will love you still forevermore. Yun yun! Hindi nga po. Basta wag ka makulit dyan. Kilala kita, kilala ko magulang mo, alam ko bahay ninyo. Saan po? Sa may San Ildefonso. Hindi kaya bahay nila maaari po. Mali ako. Wala ka kwenta-kwenta yung programa ko tonight. Tulad ng mga color mo, Papa Jack, walang kwenta. Ano po? Tulad po ng mga color mo ngayon, walang kwenta. At least kasama ka doon. Oo nga po eh. Game, tuloy mo na. Ayun po. Kay Derek, alam ko hindi ka May motor! Wala nga po, Meron! dumaan lang. Motor, narinig ko. Kita mo? Ayun na, dumaan lang po. Fabulous! 2, 3, 4, motor. Pag motor ang kailangan dito ka, dumirat yung dami magpipilian, magaan pa ang presyo. Pag kailangan lumabas ng bahay, sumakay ka ng motor. Pag kailangan bumili ng kwek-kwek, sumakay ka ng motor. Pag kailangan sunduin ng jowa sa kanto, sumakay ka ng motor. Ang dami application ng motor, Richard, di ba? Pag kailangan natin si Temyong, sumakay ka ng motor. May kakwenta ko sa inyo mamaya tungkol kay Richard. May kasama ko pag-abit si Richard. Wala po siyang ibang ginawa kundi ipa-fall lahat ng babae dito. Ang gentleman niya sa lahat, walang halong biro. Inihangati niya sa bahay, sa kanto, ibili niya ng pagkain, pag umuwi, ayakapin niya lahat sila. Ang sweet niya sa lahat. Nangiinggit lang, Papa Jack. Hindi pa fall nga. Ganyan-ganyan ako nung binata ako talaga.
Buti na lang nagbago na ako. Chard, ang bato iluwa mo. Ay, ate! Opo. Nainggit ka? Medyo po. Yes, successful kami. O, tuloy mo na. Opo. Alam ko hindi po siya nakikinig dahil O di, tawag ka na lang next year, di ba nakikinig? mas gusto yung makinig sa mga Lakasan mo tayo, baka puntahan kita sa pito. Sige lang po para magkita tayo. Gabi na. Po. Wala nga all load eh, pamasahe pa kaya. Ang pangit naman ng background, Papa Jack, pwede bang yung forever na? Kaya mo na kamukha ko yung background. Iwapo mo kaya? Di at least tayo. Game na! Ayan. Alam kong hindi ka nakikinig, pero sigurado ako na makakarating to sa'yo. Dahil maliban sa mga nagkalat din dito sa parte ng Manila yung mga naging excess mo. Ate! Opo. Sobra ka naman makasabi na nagkalat, parang basura lahat ng ex. Sorry. Ayun po. Sigurado ako makakarating. Maliban sa mga sabi mo nga. Yung telepono! Yung telepono! Ayusin niyo po yan po! Eto na po. Iinis na ako! Sorry. Yung telepono ko kasi. Okay na po. Ouch! Okay na po. Hindi okay. Hindi lang, ayos ko na. Ano ba yan? Game na. Iiyak na siya, no? Hindi ako iyakin. Tuloy mo na. Ayun po. Hindi ko alam kung hanggang kailan o ilang araw na naman tong hiwalayang to, where siguro maaring may posibilidad pa na maayos ulit natin. Alam mo naman kung gaano kita kamahal. Pero kung sa tingin mo talaga is handa ka nang tuldukan ang mahigit 4 na taon na relasyon natin, well, tatanggapin ko din siguro ng buong isip lang, hindi buong puso, kasi isip ko lang naman ang sumasang-ayon. Pero sa puso ko, God knows kung gaano kita kamahal, na kung gaano ko kagustong manatili at alagaan ng relasyon natin. Kahit mas marami yung pagkakataon na naghihiwalay tayo, na mas ikaw yung nakikipag-break sa akin. Tapos akong simunta nga, natanggap sa'yo sa kabila ng mga pagkakamali mo. Na oo, minsan lang ako nagkamali, pero naging malakas ang impact nun para sa'yo, na sa tuwi na parang isang bangungot ka mo na ulit bumabalik sa isipan mo tuwing naalala mong mga yun. Siguro ikaw bilang lalaki ka, masakit nga talaga. Pero paano naman ako? Kamusta naman yung mga pagkakamaling nagawa mo na pinalagpas ko lang? Ate, wag mo na sabihin yan. Wag walang bilangan. Tapa! May motor! Baka tamaan ka kasi. Ate, ganito ano? Epi! Opo. Alam mo kung bakit hindi ka siniseryoso? Po. Kasi ikaw na nagsabi sa akin, di ba? Ikaw na nagsabi na ilang araw nang babalikan na naman kayo, so walang point na magdrama tayo. Di ba? Ang ibig sabihin nito, one of you, it's either siya o ikaw ang gagawa ng effort para makapag-usap kayo ulit. Tama, mali? Opo. Ikaw naman ang kausap ko. Kanino ko sasabihin ito? Tayo na lang. Mag-effort ka na lang ate na may re-establish yung communication. You've been through a lot, Epi, and I commend your heart for being so forgiving, ate.
Opo, Diba? Diba, and the number of times that you'd forgiven this guy, ate, is very overwhelming. 8 beses, ate, diba? Sa 4 na taon, twice sila ka niloloko at napatawad mo siya. I'm sure, ate, na tinamaan lang yung pride. Ang lalaki, mga kaibigan, para maging malinaw sa inyong lahat, ang lalaki po na tinatamaan ng pride, walang makasalanan. Oo, naging irrational yan. Kasi diba, galit diba? Tinamaan yung pride niya Siguro kailangan mo na, you just have to make him go back to his senses. Nasasanay na po kasi siya, Papa Jack, na sa tuwing nang nagkakamali siya, ako po itong nakikipag-ayos at Saka mo na siya awayin. I know, ate, I know na sinasabi mo sa akin ngayon, Papa Jack, baka masanay na namimihasa na po, baka maya mag-abuso na. But, huwag mong kaliligdan natin na ikaw ang nagsabi, mahal mo siya. Opo. Diba, kung sinabi mo sa akin ngayong gabi, Papa Jack, grabe naman tong boyfriend ko, ang dami ng kalokohang ginawa, hindi ko na po siya mahal, gusto ko nang pakawalan. O di, ang dali na usapan natin, pero hindi ka na usapan ngayong gabi. Ang usapan natin napakasimple lang. Mahal mo siya and you want him to go back to your life. Tama, mali? Tama po. O di, gawa ka ng paraan, mag-reach out ka na muna. Tapos pag kalmado na siya, pag na-re-establish yung communication between the two of you, tsaka mo na awayin. Hindi. O di wag. Hindi po gano'n. Hindi. Siya po kasi yung tipong mas nangingibabaw po yung galit po niya kapag nakikita niya yung lalaking sinasabi niya. Tapos, ayun, nadadamay na lahat-lahat. Ate! Baka kailangan mo lang talagang lambingin yung boyfriend mo. Palagi ko na pong ginagawa yun kinasasanay. O, teka lang, bakit ba ako parang may gusto pa kaysa ikaw? O maghiwalay na kayo, sige na matapos to. Game. Hindi po. O di ba yung ang punto ko, di ba? Kahit anong mangyari, ate, hindi mo na siya gustong mawala. Visit kasi na lalaking. Buisit talaga yan. Nalalaman. Ito si Sir Boy. Nalalaman pag hiwa-hiwalay po tapos babalik din. Ay, sorry sir, diyan ka pala. Ano? May nalalaman pa po ka kung hiwa-hiwalay tapos mamaya after how many weeks. Eh, yun naman pala ate, di ba? Di mag-import. Pero yun nga po, Papa Jack, ito na po yung isang pinakamatinding na naman niya na ayun, tinatapos na naman po niya yung lahat na hindi ko na naman po alam kung hanggang saan, hanggang ilang araw na naman po. Okay, ganito, Epi! Po. Huwag natin gawin madrama pa ito kasi alam mo naman babalikan kayo Kahit anong drama ang gawin natin, magabalikan naman kayo. Diba? Anong point? Diba? Kahit na magmaktol ka na magmaktol dito, kung after 2 or 3 days or a week from now, magbabalikan kayo, ano ang point? Di para lang tayong tangang dalawa dito. yung kung pwedeng masunod, puso na lang po ba o isip? Ay naku, joke yung statement na yan. Papa Jack, totoo kasi hindi! ako naranasan ko. Paliwanag ko scientifically. Paliwanag ko scientifically, ha? Gusto ko pong marinig ang paliwanag niyo po. Ganito, mga kaibigan, The logical part of your brain is in your brain, mga kaibigan. Nasa utak mo yan. The emotional side of what you feel every day, nasa utak mo din yan. Wala sa dibdib mo yan. Pag may mga pagkakataon, mga kaibigan, na nararamdaman mo sa dibdib mo na tumitibok-tibok at mabigat ng dibdib mo kasi nga, parang may iniisip ko, masama ang loob mo only because you're, anong tawag sa na yan? Ihilo kayo nung namin Papa Jack, kita teka lang ate, kaya ko to. Di ba? Yung I think yung hypothalamus sa utak yun. Ate kasi, ganito yan. According to the book that I have read, pag tayo ay nagmamahal, masama loob natin, our mind tends, mga kaibigan, to focus on one thing. Di ba? Lumalabot ang dugo natin, mga kaibigan. Therefore, nagkakalag yung mga veins natin sa katawan, kaya nahihirapan mag-pump ng blood yung puso natin. It's when you feel na malakas ang tibok ng puso mo kasi nagdodoble siya ng nagpapalpitate ka, nagdodoble yung yung effort niya, kaya mabigat sa dibdib, kaya feeling mo sa dibdib ka nagmamahal kasi doon mo nararamdam, pero sa utak lahat yan. Ganon. Nag-aral ako niyan, mga 2 days lang, kaya kung mali ako, patawarin nyo na. Tumahimik bigla. Kasi may nakikipagtalo dito, nurse ka po. Ito na nga, siya na magaling. Wala namang charger. Ate! Po. Makipagbati ka, maglambing ka na lang.
Ang hirap-hirap pong gawin kasi palagi ko na lang pong ginagawa yun. Pero siya Hindi makipag-iwalay ka na lang pala. Yun, very good advice. Ayun ba gusto makipag-iwalay? Yun, Sige na. Anong pangalan niyo ulit? Derek po. Derek, makipag-break ka ngayon. Ayan, Derek. Sa loob ng 4 na taon, subukan ko rin tawagan si Papa Jack para humingi ng advice. Saan ako patuloy ngayon? Tapos ngayon ko lang siya nakausap. Tapos, eto, makikipag-break na. Hindi sa sinusunod ko yung sinabi niya. Hindi, dahil sa tingin ko, yun na nga rin siguro yung tamang gawin sa kabila ng mga pagsubok na dumaan sa atin. Masyado nang mabigat sa damdamin. Habang nagsasalita ko ngayon, naaalala ko or sadyang sumasagi sa isip ko yung mga mabibigat na alaalang ginawa mo. Yung ginawa mo na alam mong magkakabalikan pa tayo pero pinablik mo ang sarili mo kasama ng ibang babae na alam mo syempre na magko-comment sila ng negative sa'yo, pero ginawa mo siguro dahil gusto mong paramdam sa akin or gusto mong maramdaman ko na or gusto mong iparamdam sa akin na masasaktan ako. Ayun nga, nasaktan ako tapos sobrang ang sakit-sakit ngayon. Sakit-sakit yung mga ginawa mo. So siguro dahil ikaw naman na itong nakikipag-break 2 days ago. So siguro para matahimik na rin yung kalooban ko, kailangan ko na rin sigurong bigyan ng tuldok na para at least matapos na yung mga paghihirap ng kalooban natin na alam ko na mahihirapan ka din pero sa mga panahong ito alam kong hindi pa masyado dahil ikaw itong nakipaghiwalay. So habang nasa stage ako ng paghihirap ng damdamin, pag-iyak-iyak, so maaaring masaya ka. Pero siguro pag tumating na rin yung araw na magaan na sa kalooban ko at nakakapag-move on na ako. Ate! Opo. May tanong ako sa'yo. Opo. Meron bang pag-asa kahit katitig na magbalikan kayo? Tokwa naman yun pala eh. Gusto ko pong bigyan ng pag-asa. Oo, bakit ang drama? Hindi lang po ang tokwa, ang drama natin. Pero gusto ko baka mamaya, wait lang, baka mamaya nagpapayami ka lang. Hindi po. O kasi kung nakikipag-iwalay ka ngayon, bakit nung tinanong kita kung may pag-asang balikan kayo, kung talaga seryoso ka, ang sagot ay, wala. Pero yun po kasi ang gusto ng isip ko yung makipaghiwalay na. Anong gusto ng pinsan mo? Makipaghiwalay na rin. Ang gulo-gulo sa Raboyet Gibara. Kaya na tuloy, dumating na yung misis ko nandito, naka-lipstick naman ng pulang-pula. Ikikis ka daw sa lips, Papa Jack, para magkaroon ka rin ng red lips. Amin, hindi lang sa lips. Para pareho na kayong mapulang labi.
dahil ikaw ang nagdesisyon na maghiwalay na tayo. Ako naman, dahil sa gusto ko na rin, well, tapusin na nga siguro talaga natin to. Kesa naman, after 2 days, okay tayo. After 2 days, mag-away na naman tayo. After 2 days, makikipaghiwalay ka. After 2 days, tatanggapin kita. Kumusta naman ang natin? Relasyon natin. Ang hirap-hirap, lalo na sa akin. Sobrang mahal na mahal kita. Nakakanto ko. Alam ko na dadating yung... Ayun, dumating lang talaga sa puntong pagod na akong mahalin ka at intindihin ka. So maybe this is the right time for us or for me to say thank you. Thank you for... Ano, goodbye ba yan? Goodbye? Yes po. Okay. Goodbye ka na. Magpapasalamat po muna ako, pwede. Wala lang time. Okay. Meron pa pala, joke lang. Game. Sige, goodbye na daw. I'd be your fool if I could. O, sige na, mag-thank you ka na. Thank you. Thank you, kasi... Ate, ba't ganun yung telepono? Ouch. Now we are strangers again. Okay na po. Parang ho. Tuloy po. Sorry po. Thank you kasi sa loob ng... To be exact, 52 months. 52 months na dumating ka sa buhay ko. Siyempre, ayun, nagkaroon ng kulay, napasaya mo ako, siyempre. Dahil kahit pa paano, nasubukan kong maging masaya, masaktan, maloko, magselos, magtampo, lahat. Dahil sa'yo. Sa loob ng 4 na taon, ikaw lang yung lalaking sineryoso ko. Ate, wala kami narinig. Narinig ko lang ay sa loob ng apat. Visit na telepono to. Oo nga, busis talaga yung telepono. Sarap yung bagsak. Wag. Ay, eto na ako eh. May motor! Wala po, dumaan lang. Sorry po. Ayan, thank you kasi kahit pa paano binigyan mo ng kulay yung buhay ko. Nagkaroon ako ng pagkakataon para or thank you na lang sa binigay mong klaseng experience sa buhay ko. Sarap ba? Isa siyang pinakamasarap at pinakamahirap at pinakamasakit na experience sa buhay ko. Ate, wala ba naliligaw sa'yo ngayon? Meron po, pero Yun na. hindi po yun na. Okay. Epi, Opo. ganito I have not allowed a single caller, di ba, to freely call the show again after, not unless it's after 60 days. Opo. Pero naniniwala ko, ate, na magbabalikan kayo. So please, can you please try to call my show kahit na wala pang 60 days? Opo. Magbabalikan pa kayo natin. I just don't like, ate, that na itutuloy natin ito ng tuloy-tuloy lang tayo. Nagdadrama ka na parang talagang diring-diri ka sa relasyon. Thank you very much. Naging masaya ka, blah, blah, blah. And then after 1 week kayo ulit. Diba? Kasi ate, pag gano'n ate, ibig sabihin nun, wala kang iba nakikita sa relasyon niyo kundi yung mga araw na malulungkot. Remember ate, you've been down this road many times before. Tama, mali? Opo. Nagawa nyo na ito and you know the drill. Alam nyo na isa sa inyo magkakaroon ng ng moment na magpapakumbaba at magbabalikan kayo. Tapos ito tayo ang drama-drama natin ngayong gabi. Magbabalikan din naman kayo. Diba? Kasi sa... Okay po. Okay. Ganito Epi,
Opo. Ganun na lang. Ito, para safe yung payo ko sa'yo. Para hindi ka na lang din gaanong mahirapan sa gagawin mo. Ganito gawin mo, ha? Opo. Okay? I want you, ate, to reach out sa kanya. Not to say sorry, but to invite him na mag-usap kayo. Magkwentuhan kayo. Diba? I want you to invite your boyfriend or / ex-boyfriend para makapagkwentuhan kayo. That's what you need to do. Kung mauuwi sa hiwalayan at totoong hiwalayan, so be it. Kung hindi, ate, mag-usap kayo, baka may pwede pang itama. Naniniwala ako that the most number of years na kayo magkasintahan, magkalayo kayo. Diba? Baka hindi nyo pa naibibigay sa bawat isa yung best part ng inyong pagkatao. Sayang naman, ate. You've seen each other's worst. Sayang yung best part pag hindi nyo naibigay, okay? Opo. Okay, salamat po sa pagtawag. Thank you po. Bye-bye, ate. Thank you po. Bye-bye. Bye-bye po. Bye-bye na ba? Sabi mo babay na, di babay na. So, bye-bye na nga. Bye-bye na, no? Bye-bye na, di ba? Sige po. Okay, bye-bye. Sige po. Thank you. Bye. Ano sabi niya? Thank you pala. Akala ko namura ako. Akala sabi niya, block you. Ba't kaya may something ngayong gabi, Chard? Ha? May something ngayon? Isa sa mga bisita rin may balat sa puwet. Para malaman kung sino yan, mga kaibigan, isa-isang check yung puwet. Joke lang po yan, baka may mag-volunteer po dito. Nandito na si Sir Boyet Guevara, baka sabi niya, ako yung mauuna. Maga kong uuwi. Check mo na kagad, ito na game. Sa lahat mo nakaantabay sa ating mga kaibigan na naninibago po sa ating ngayong gabi. Hello po sa inyo. I'd like to say hi to Roma Joy Barlongo, mga kaibigan, Arlene Sison Lacaden, Gabriel F. Lacaden, Divisoria Santiago Isabela, mga kaibigan. Dito po yung dalawa na walang charger po. Hello po. At happy birthday belated. Ayan, Godfrey Dacumos. Ayan, John Godfrey Dacumos and Fatima Abayon. Hi to tropang kulets, namely Sam, Iya, Pets, Nika, Shekina, Ian from Fatima. Hi to Jollibee Uni Oil of Paranaque. Maligayang pakikinig po. From Paranaque yon, hindi Paranaque, nagkamali ka. From Nonong Fajardo, advocator of Huwag Kang Magnakaw Movement of Adams University. Hello po sa mga Diyosang SCF family. Happy 18th birthday sa akin, lol. Sabi dito ni Kay. At Vicentian, student. And alumni, volunteer, regards sa inyong lahat. Maligayang pakikinig po. Sa lahat po ng mga tao nakaantabay, nakasabay sa atin, hello po sa inyong lahat. Maligayang pakikinig po. Tuloy na po yung lakad ko, ha. This coming November 16, mga kaibigan, sa Baguio. Marami po akong lakad ngayon, ha. Ngayong next month, mga kaibigan. So 16, I'll be joining the fun run, mga kaibigan, ng Baguio City Fun Run. Love Radio Baguio Fun Run, mga kaibigan. Andiyan po ako 16, mag-host po ako ng event ng fun run po. And on December 14, nasa Baguio din po ako, mga kaibigan. Another round. I'll be going around the Philippines, mga kaibigan, November and December. Mostly weekdays. Nakakatawa po, mga kaibigan, kasi weekdays po, ibig sabihin, I'll be broadcasting live from the province, mga kaibigan, pero nationwide pa rin po tayo. Like what I did sa nakalipas na ilang pagkakataon na. So, if I'm not mistaken, meron akong Isabela, Puerto Princesa, another set of Baguio, Dagupan, kung doon nagkakamali, San Fernando. So, meron yata akong Davao, mga kaibigan. So, marami-rami rin po ito. I'll see you sa lahat po ng mapupuntahan ko. Magkita-kita po tayo, mga kaibigan. In the meantime, let me play few songs para po sa inyo. I don't exactly know if this song will do something significant tonight, but pampaganda ng mood, mga kaibigan, ha. Mag-iilamos lang po ako tsaka iihi, baka gumanda yung mood ko. Tapos meron lang po akong tatahiin yung bibig dito. Nakapaka-brutal. May maingay po dito, Ilocana. Nababusit na po ako, ha? Andito po siya. Sa mga hindi po na nakaka-relate po, may bisita po ako tonight, mga kaibigan, ha? Nanghiram na po ng charger, maingay pa. Andito po ang ingay po. Chard, kunin mo yung ano.
Hindi, yung cheese grater. Yung cheese grater yung anes niyan. Na-imagine nyo ba sa utak nyo? Nang maging ano yan, granules na lang. Ay, nako. My book is out in the market, mga kaibigan. It's Everything I Need to Know About Love, I Learned from Papa Jack. In book 2 ay Everything I Need to Know About Moving On, I Learned from Papa Jack, mga kaibigan. Hindi ko alam yung ano yung book 3, nag-iisip pa kami. Siguro magandang book 3 ay Everything I Need to Know About the Universe. Ganun. Okay, the cosmos. I learned from... Napaka-assuming ko. From Papa Jack. Mga kaibigan, coming from Menudo, ang awiting If You're Not Here.